Walker Kessler hindi na pinaglaro ng Jazz, naniguro na sa trade saan nababagay. Tatlong former Warriors wala ng trabaho ngayon, nasaan na sila? At Draymond Green pinipilit bigyan ng minuto si Slow-Mo, kailangan magpakita ni Wiggins. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new men's and women's breathable, comfortable running shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Si Walker Kessler ay pinahinga sa laban ng Utah Jazz laban sa Brooklyn Nets. Isang kakaibang balita ito dahil hindi pa napahinga si Kessler ngayong season. Dahil sa pagiging target ng ilang koponan sa NBA, may mga espekulasyon na malapit nang i-trade ng Jazz si Kessler. Si Kessler ay nailink sa maraming team sa NBA dahil sa kanyang kakayahan bilang isang solidong rim protector at sa kanyang murang kontrata. Kasalukuyan siyang kumikita ng $2.9 million this season and $4.8 million next season na ginagawang napakahalagang trade asset na maaaring gamitin ng Jazz para makakuha ng draft capital. Ang malalakas niyang laro ang nagiging hadlang para sa Jazz sa kanilang layuning mag-rebuild. Dahil sa timeline ng rebuild ng Jazz at ang nakaka-excite na 2025 NBA draft class na nag-offer ng generational talent, maaaring nais ng franchise na makipaghiwalay kay Kessler upang lubos silang makatuon sa kanilang plano sa pag-rebuild. Ang team na pinakamaraming naiugnay kay Walker Kessler sa mga trade ideas ay ang Los Angeles Lakers. Kailangan ng Lakers ng isang rim-protecting big man na mababa ang halaga at ipinakita ng kanyang kamakailang laro laban kay Nikola Jokic na siya ang eksaktong kailangan ng Lakers para magtagumpay. Iba pang trade destinations. Kung may ibang team na naghahangad kay Kessler, ay ang posibilidad na maipadala siya sa Knicks upang maresolba ang kanilang problema sa center position. Isa pang trade idea ay ang pagsali niya sa Warriors para maging bagong pangunahing rim protector ng team. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ilang issue sa injury sa mga nagdaang laro ang nagbigay ng bihirang pagkakataon sa mga nasa dulo ng Golden State Warriors roster, lalo na sa pagkatalo nila noong Sabado laban sa Indiana Pacers, kung saan wala ang apat na pinakamahuhusay na manlalaro ng team. Si Goey Santos ang walang duda na pinakamalaking positibo sa mga kamakailang back-to-back na laro na naglaro ng mahalagang papel sa panalo ng Warriors laban sa Detroit Pistons noong Huwebes bago magpakitang gilas muli laban sa Pacers. Si Pat Spencer naman ay sinulit ang kanyang pagkakataon sa pamamagitan ng career high na 17 puntos noong Sabado habang ang mga tagahanga ay nakakita ng nakaka-excite na pagganap mula sa rookie center na si Quinten Post. Ngunit habang maraming manlalaro sa liga ang nagkakaroon ng ganitong mid-season na pagkakataon upang patunayan ang kanilang kakayahan sa NBA, may ilan na hindi pinalad at patuloy na naglalaro sa mas mababang liga o sa ibang bansa. Tatlong former Warriors na wala pa ring NBA contract ngayon sa NBA. Una, si Lester Quinones. Si Quinones ang pinakahuling manlalaro ng Golden State na nawala sa NBA contract matapos siyang ma-waive ng Philadelphia Sixers noong unang bahagi ng Disyembre pagkatapos lamang ng 4 na laro. Isa siya sa mga pinaka-talented na manlalaro na wala ngayon sa NBA na nagpakitang gilas sa 37 laro kasama ang Warriors noong nakaraang season. Sa kasalukuyan, sinusubukan niyang makabalik sa NBA sa pamamagitan ng G League kung saan nag-a-average siya ng 22.2 points, 3.8 rebounds, at 4 assists with 41.5% shooting from the 3-point range para sa Delaware Bluecoats matapos ang kanyang pag-alis sa Sixers. Pangalawa, Jamichael Green. Maraming usapan ngayon tungkol sa pangangailangan ng Warriors para sa isang stretch big na isang role na hindi matagumpay na napunan ni Green noong 2022-23 season. Sa kanyang pangatlong huling laro sa NBA, nagtala siya ng 15 puntos mula sa 6 of 9 shooting, 3 of 6 from the 3-point range bilang starter para sa Warriors sa ikalawang round ng 2023 playoffs. Bagamat maaaring naging daan ito para magka-interes ang ibang NBA team, hindi pa rin siya nakakahanap ng bagong team. Sa kanyang siyam na taong NBA career na may kabuuang 544 na laro, nag-average siya ng 14 na minuto with 6.4 points at 3.6 rebounds in 57 games for Warriors last regular season with 37.8% shooting from the 3-point range. Pangatlo,
si Juan Toscano Anderson. Isa sa mga nakaka-inspire na kwento sa Bay Area, si Toscano Anderson ay nagmula sa pagiging undrafted Oakland native hanggang sa maging NBA champion kasama ang hometown team niya. Sumali siya sa Los Angeles Lakers matapos ang tagumpay last 2022. Ngunit hindi gaanong nakaapekto at kalaunan ay na-trade sa Utah Jazz sa kalagitnaan ng season. Noong nakaraang season, pansamantala siyang pumirma at naglaro ng 11 laro para sa Sacramento Kings. Ngunit mas nakilala siya sa paglalaro para sa Mexico City Capitanes sa G League kung saan nag-a-average siya ng 15.5 points, 7.3 rebounds at 3.5 assists this season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa mga talentong ito? Speaking of Warriors, kung may isang manlalaro bukod kina Steph Curry at Draymond Green na makakatulong sa naghihirap na Warriors na makabawi, ito ay si Andrew Wiggins. Ang Golden State ay 19-19 record na natalo sa 10 sa kanilang huling 15 laro. Ay nawawalan ng ilang mahahalagang manlalaro dahil sa mga injury habang patuloy silang bumababa sa standings ng Western Conference. Isa sa pinakamahalaga sa mga ito ay ang 4th-year forward na si Jonathan Kuminga na hindi makakalaro sa susunod na 3 linggo dahil sa malubhang right ankle sprain. Sa pinakabagong episode ng The Draymond Green Show with Baron Davis, tinalakay ni Green ang mga paghihirap ng koponan at tinukoy ang isang manlalaro na susi sa pagbangon ng Golden State mula sa pagkawala ni Kuminga. Ang paraan kung paano ni Kuminga nakikita ang laro ngayon at ang paraan kung paano bumabagal ang laro para sa kanya. Espesyal itong makita at para sa amin, sa pagkawala niya sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo, napakahirap. Sabi ni Green, kakailanganin natin ang mas malaking ambag mula kay Andrew Wiggins at sa huling ilang laro naging agresibo siya. Kailangan natin iyon, lalo na simula sa ikalawang kalahati ng laban kontra Memphis nang mawala si JK, pinilit ni Wiggs na bumawi at kakailanganin natin siyang maging mas agresibo. Nagpakita si Wiggins ng muling sigla ngayong 2024-25 NBA season matapos ang nakakadismayang kampanya noong nakaraang taon. Sa 32 laro, ang 29 na taong gulang na forward ay may average na 16.4 points, 4.4 rebounds at 2.3 assists per game na may shooting percentage na 45.4% from the field and 39.4% from the 3-point range. Isa pang veteranong forward na naniniwala si Green na makakatulong upang patatagin ang hindi consistent na rotation ng Warriors ay si Kyle Anderson na ang playing time ay hindi naging regular ngayong season. Ang 31 taong gulang ay hindi ginamit sa 5 laro sa huling 14 na laban ng Warriors at may average na 15 minuto kada laro ngayong season Sa tingin ko rin, ito'y magbibigay ng pagkakataon para kay Slomo na sa huling ilang laro nakita natin siya, dagdag ni Green. At sa tingin ko malinaw naman, kailangan natin si JK sa court at gusto natin siya doon, pero sa estado ng team ngayon na medyo naghihirap, ang pagkakaroon ng isang veterano tulad ni Slomo ay makakatulong upang maging mas matatag ang takbo ng laro. Makakatulong ito para maging mas kalmado ang laro. Sa tingin ko magiging mas marami ang playing time ni Slomo. Kailangan natin ng mas maraming ambag mula kay Wiggs ng tuloy-tuloy na naging mahusay naman siya buong taon. Hindi ko sinasabing hindi siya consistent, pero kakailanganin natin si Wiggs na mas agresibo pa at lahat kami kailangang mag-step up. Lahat dapat handang mag-shoot dahil hindi magkakaroon ng masyadong pressure sa rim kung wala si JK na naglalagay ng pressure sa rim, at lahat dapat handang mag-shoot mula sa labas. Hindi nakapaglaro si Wiggins sa huling 2 laro ng Golden State dahil sa personal na dahilan, ngunit maaaring bumalik na siya sa lalong madaling panahon. At kapag bumalik siya, naniniwala si Green na parehong sina Wiggins at Anderson ang maaaring magbigay ng malaking ambag upang manatiling matatag ang season ng Warriors sa kabila ng mahirap na yugto. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.